umma. Kasi pag ang babae, walang ka-chatmate, hindi ako maganda. Uy anak, basta yan ba na maganda ka, na magkaroon ka ng 10 kalaguyo sa Facebook? Right? Ang lalaki hindi gwapo kapag walang ini-scroll na babae. Aha. It's not only pornography and drugs and nicotine. This is the reality of the ummah today. Right? Wanaud billah, kung si spaghetti pataas pababa, ang kanyang ka-chatmate ay si lalaking walang iman, si hijabi, ang ka-chatmate niya, si Mr. Righteous. Hijabi kasi ako, so ang boyfriend ko, di si Ustad. Si Nikabi, syempre hindi makikipag-chat sa drug addict. May iman eh. So nung ka-chatmate niya, si Hafid. Astaghfirullahaladzim. Right? In short, si Ustad, ang ka-chatmate niya si Ustada, si sister ay si brother, at si ang ka-chatmate niya ay si Ukhti. And it all begin from, Assalamualaikum sister. Sabi naman ni sister, Waalaikumsalam brother. With smiley. Subhanallah. And it became norms. It's okay. Ginagawa siya ng lahat. Kaya okay lang. Noong panahon ko, during my time, if you are engaged in haram relationship, it's like you are para kang pupo na mabaho na nakakahiya. Ngayon, pag wala kang girlfriend, bakla ka, basihan na ngayon na pag wala kang ka-chatmate, bakla ka, at pag wala kang ka-chatmate na lalaki, tomboy ka. See? It became norms. Hindi na siya nakakahiya. It's like H2K, chatting with my non-mahram. And wallahi lazim wa na'udhu billah, may Allah protect us, all of us here. Especially the ummah today, especially our children. This is the #1 virus that contaminates the ummah. Subhanallah. Now, I will tell you what is the holistic approach, right? As according to Islamic perspective. Because Islam is a way of life. Walang problema na hindi kayang solusyonan ng ummah. Ano man ang problema mo, inshallah kaya natin to. Kaya natin to. Right? Walang ipinanganak na nikabi. Walang ipinanganak na mahaba ang balbas. Lahat tayo nagkakasala. But what can I tell you? First, what to do? Okay, number 1. Bismillah. Nasaan ba ang aking... Can I borrow, Brother Wayne, your... Yeah. Okay. You have so many things in your hand, that's why I didn't give it to you. Yeah, thank you. Yeah. Okay, number 1, the desire to change. Lillah. It should be for the sake of Allah, not for the sake of your wife. Right? Kung marami kang, alam mo sa tuwing kakasali, a lot of people are asking me questions. Sometimes in one day, I can receive 500 questions. And I cannot sleep. Subhanallah, sobrang natataranta ako sa dami ng problema. So, what I want to tell you is, it should be, if you want to change, it should be for the sake of Allah. Not because of your mom. Not because of your wife. Not because of something. Nakakahiya. It should be for the sake of Allah. Why? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Right? The changing should be from here, and it should be for the sake of Allah. Kailangan ang pagbabago mo para sa Allah. After all, mga kapatid, wala naman pakialam yung mga tao kung ano mangyayari sa'yo. Ang Allah lang ang kasama mo dito sa mundo at sa kabilang buwan. Right? Doon mo, iiyak sa Allah yung kahinaan mo. Me too, mayroon akong kahinaan. Hindi lang ikaw. Right? So ano man yung addiction natin, posting man yan, o selfie man yan, o haram na relasyon, pornography, my God, accept the reality, but you should change for the sake of Allah. So that Allah will put barakah in. Okay, number 2. Okay. Discipline yourself right now, not tomorrow. For example, may ka-chatmate ka. And then, na-in-love ka na sa kanya. Right? Hindi mo na mahindihan. Nagkaroon na kayo ng... Nagkapalagayan na ng loob eh. Hindi na siya brother, babes na. Right? Oh my God, kaka! Ano gagawin ko? It's okay, anak. What you feel is normal. Kung wala ka pang nararamdaman sa lalaki, kung dalaga ka, at yan ang edad mo, anak, pwede kang dalhin sa psychology. Baka tomboy ka. It's okay.
what you feel for the opposite sex, it's okay. That's normal. But you need to discipline your feelings. Right? Kailangan mo disiplinahin ang sarili mo ngayon. Inshallah, pag-uusapan natin, bakit kailangan disiplinahin? And Islam is all about discipline. Right? The attraction, the fitna is everywhere. But what you need is discipline. Ginagawa nila, pero hindi ko gagawin because I'm a Muslim Ika ka, yung ibang babae dyan, siya pa yung nag-chat sa akin, ano gagawin ko? Kayo naman kasi mga babae, kayo tayo nagpapasalo, ang kapal talaga na mukha. Subhanallah. Right? So, ito yung gagawin natin, discipline Pangalawa to. Okay. Now, sorry. Iba yung napipindot ko. Okay. Be responsible in using the social media. Social media is full of evil and it is full of goodness. Nasa sayo yan, okti kung anong kukunin mo sa social media. Yung maganda o yung masama. Right? It's your choice. But for you to get all the goodness in social media, you need to discipline yourself. Right? Dahil kapag hindi mo dinisiplina ang sarili mo, sigurado ako, wawasakin ng social media ang buhay mo, ang asawa mo, ang pamilya mo, ang iman mo, at pagdating mo sa kabilang buhay, ikaw ang kawawa. So, cellphone is not haram, Facebook is not haram, but it is how, it depends to you, how are you going to use it as a Muslim. Right? So, be responsible. Ano ba yan? Iba yung napipindot ko. Okay. For the girls, number 3, protect yourself from strangers. And strangers in Islam are any man na hindi mo mahram. Hindi mo tatay, hindi mo asawa, hindi mo anak, hindi mo kapatid, hindi mo pamangkin. In short, first cousin are not mahram. First cousin are not mahram. Kahit sabi mo pa na para kami magkapatid, I know, I understand. Especially to Maranao. Very close ties, yung relative, right? Alam ko, second cousin parang kapatid. But we should obey the commandments of Allah for you to be not regretful tomorrow. Right? So protect yourself. The moment, anak, na hindi mo mahram, huwag ka nang makipag-usap. Bakit? Ilan ang babae na wala naman talaga. I don't want to believe that women are, although we are really weak, right? But the reality, yung mga lalaki strong, pero tayo napaka-weak. Napaka-weak natin. Kahit bulag pa yan, kahit naduling pa yan. Pero pag yan, chat ng chat, next week, gwapo na siya. Next month, Piolo Pascual na yung itsura niya. Right? We're too weak. That's a reality, anak. Madali tayong utuin. Pag yan, inuto tayo ni brother, talaga, babes, kumain ka na ba? Subhanallah. O, di ba? Napapakembot tayo, subhanallah. So, kailangan mong proteksyonan ang sarili mo. Kaya nga gusto kong ipanood kanina yung video, Why Men and Women Cannot Be Friends. It is a video na ginawa ng mga non-Muslim. Lahat ng lalaki nagsabi ng no, at lahat ng babae nagsabi ng yes. Ay, PNG talaga yung mga babae. As in talaga. Ano sinabi ng mga lalaki? Because of physical attraction, because of opposite attraction. Kahit ang ka-chatmate mo pa ay ustad, hindi siya anghel. Ang mga lalaki ngayon ay, parang nag-shopping sa palengke. Sa Facebook. Hindi lahat ng nag-shopping ay may pera, pero lahat ng lalaki kayang bumili ng ukay-ukay. At isang katutakang babae ukay-ukay sa Facebook. Hijabi! May sekretong halaguyo. Nikabi! In love kay Baguio Boys. Wow! Baka Baguio Beans. Alam, kung lalaki yan na may takot sa rin, hindi ka na ita-chat, right? Okay? So, huwag makipag-usap sa hindi mo mahram. You need to protect yourself. Virus is everywhere. Unless you protect yourself from the virus. Okay, next. Don't make a permanent decision for your temporary emotion. Nako, ito na. Ilab na si Nene. Kasi naman, brother, uto ka ng uto. Pinaparamdam mo sa kanila na napaka-special nila,
na mahal mo sila, na prinsesa sila, nauto naman si Okti. Uto-uto ka naman. Pangako, kailan? 2015. Since 2020 na hindi ka pa pinapakasalan. Tatandaan mo ang babae muslima, hindi pinapangakuan, pinapakasalan. Right? Now, kapag si Okti in love na, ano yung weakness namin? Because of our too much emotion, we make a permanent decision. Siya na yung magiging tatay ng anak ko. Magkakaroon na kami ng 10 anak. Wow naman! Nag-ilusyon si Okti. Mahal mo siya. Ang tanong, mahal ka nga ba niya? See? Hindi mo alam, group chat. 10 sa Marawi, 5 sa Iligan, 5 sa... Wow! Imagine mo, we're so real with our feelings. For the boys, I don't know, except for Brother Wael and Ustad Ahmad and Brother Jaydan. For the rest, aywan ko lang. Not, if you are in love, it's okay. But please don't make a permanent decision for your temporary feelings. Lahat yan ay lilipas. Pahabain mo, 1 taon, mawawala yan. Momentum lang yan, Okti. Kasi nakikipag-usap ka sa kanya. Right? Lilipas yan. Kahit ngayong mag-asawa, pag bagong kasal, parang honeybee. Pag 10 taon na, naglalakad na yung asawa mo, ikaw nasa likod. Ikaw pa, nainin mo pa siya pag mamayari. Diba? So please lang, ha? Huwag tayong uto-uto. Next, bismillah. Stop obeying your nafs. How? Ano gagawin mo? Alam ko, it's hard. If you are in love with that brother or the brother is in love with sister, it's not easy for you to break, right? It's not easy. Sabi ko nga, pag hindi ka na in love, hindi mo mararamdaman yung mga nararamdaman ng mga nagmahalan. But you need to break the most beloved person in your life for the sake of Allah. For the sake of Allah. Kailangan mong gawin yan, anak. Ngayon na, hindi bukas, hindi sa isang araw. Kailangan mag-break na kayo. Walang patutunguhan ang relasyon na haram. Kahit magkatuluyan pa kayo, walang baraka. Nakita na ng mga mata mo, ilan ang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Run away to another galaxy. After 1 year, divorsyada na. Please, huwag mong gawin buhay mo ang Korean telenovela. Kaya kayo na-in love kasi nakikipag-chat ka na nga until 12 midnight, nagtatahajud kayo. Hello babes, kumain ka na ba? Talaga, hehehe. Right? Tapos nanonood ka pa ng love story, Korean telenovela. Ano nakukuha mo doon? Opa! Pagising mo, bapa! And then you vacuum yourself with music, too much love will kill you. See? Hindi ka malaika. Lalaki ka, tao ka. Makakaramdam ka ng something. Kaya nga ipinagbabawal ng Allah, wala takrab zina, kasi alam niya na, mahina ka. Ipinagbabawal niya yung boyfriend, pero pinapahintulutan niya yung pag-asawa. Right? Kasi alam niya na, at the end of the day, pwede kayong magkamali. Okay, next. Why we need to discipline ourselves? Why we need to discipline ourselves? Now, dahil the pain, yung pain ng discipline is equivalent to alms. Napakaliit lang. Pag dinisiplina mo yung sarili mo ngayon, maliit lang na pain ang mararamdaman mo. But if you go on with your nafsuwa, with that pornography, etc., etc., the pain of regrets is a toast. Sinasabi ko sa iyo, anak, kung ayaw mo magmembro sa mga taong depressed, magpapakamatay, nagsisisi, umiiyak. Bakit? Akala na niya, nagtapos ng Bachelor of Accountancy, yung pala ang natapos niya, Bachelor of Babymaking. Kung ayaw mo mapabilang doon, you need to discipline yourself right now. At kaya mo yan, anak. Kung nakayanan, brother, ng ibang lalaki, kaya mo yan. Kung nakayanan ng ibang ukti, inshallah, kaya mo yan. Inshallah? Okay, next. Please, don't be foolish. He is not perfect at all. This is the problem. Ito, sa din kakasali, he's so perfect. Why? Kasi kapag nag-chat kami, sis, nagsaya ka na ba? Wow naman! Ibang klaseng chatting yan, Minsan pa nga, hadith, Quran, ginagamit nyo pa sa kasamaan yung mga salita ng Diyos. Kaya sabi ni Ukti,
He is the everything to me dahil pinapalakas niya ang kaalaman ko sa Islam. Okay, sige nga, pinapalakas niya ang kaalaman mo sa Islam. Pero kasabay nun, pinapataas niya ang kilig mo. At kapag tumaas ang kilig mo, bababa ang iman mo. So anak, kung gusto mo mag-aral sa Islam, hindi si brother ang pag-aaralan mo. Mag-aral ka sa mga totoong masyaikh, hindi kay brother. Kasi kayo din naman minsan na may problema eh. Tatandaan mo, si Zulaika ng akit kay Yusuf. Right? Mahina sila dahil sa atin. Fawallahi ladim, kung umpisa pa lang, alam mo na, hindi kita pwedeng kausapin automatically, wala yan. Right? Okay, next. Tatandaan nyo mga anak. A real Muslim man is when he sees you in the public, he pretends that he doesn't care. But during his sujood, he is asking you from Allah. Kung totoong Muslim siya, hindi kanya i-chat. Kung totoong may takot siya sa Allah, hindi kanya dadalhin sa Jahannam. Hindi niya gagamitin ang haram na relasyon para maging kayo. Right? So mga anak, walang no such thing na ustad, hafid, yang whatever. Sorry, tabi-tabi. Pasintabi po. But I need to use the word. Dahil marami mga lalaki na ginagamit ang card title na ustad ako. Please, ha? So mga anak, please lang. Ha? Kung totoong mahal ka niya, pakakasalan ka niya, hindi kayo i-chat. Ang dami ng lalaki na saludo ako. Mga ustad. Hindi rin ustad. As in, nang makita nila yung babae, dire-diretso pinakasalan nila. Wala nang chat. We don't practice courtship in Islam. We practice courtship after marriage, not before marriage. Hindi tayo mga non-Muslim na okay, magharam relationship tayo, titingnan ko kung compatible tayo, tapos kung mahal mo ako, humiga ka, pagkatapos ng pagsawan, sorry, hindi pala ko yung gusto ko maging nanay na anak ko. Lord, we are not like that. We are so precious, my dearest brother. Right? So, bawal ang haram na relasyon dahil alam ng Allah na mahina ang babae. Right? Alam ng Panginoon mo kung gaano ka kahina. At alam din ng Panginoon mo na ang mga lalaki ay wag lang. Okay. Next. Dignify yourself. Islam dignified you. We don't need freedom. We are already free. Hindi natin ditiktahan ang society, what to wear, what to say. Hindi pa siya ng 34. Islam already dignified us. Ang mga babae tumitibok ang kaisahan ng Panginoon sa kanyang puso. At sumasaksi na si Muhammad ang huling sugo. At si Yusuf Cristo ay propeta. Ikaw ang most precious thing in this world. Sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun, wa khayru matauha al-maratu salihah. Ang mundo, napakaraming kayamanan na magaganda. Ginto, diamond, luxury car, beautiful palace, etc. Pero alam mo ba kapatid kung sino pinakamalaking kayamanan? Na makikita mo sa mundong ito? Ang babaeng muslima na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanyang puso. So kung ang pera, inilalagay sa vault, sa bangko para hindi na kami na magnanakaw. Kami na mga muslima, kailangan magsuot ng hijab para hindi kami nakawin ng mga lalaki, mga manya, sorry for the word, na ang gusto lang ay humiga ka ng libre. Islam dignified us. How dare you? Na ginagawa niyo to sa mga babae. I'm sorry for the word. Anak, ang dami na ng babae na umiiyak. Naniwala sa mga sinasabi mo. Sabi mo, papakasalan mo. Pero wala ka naman po na balang pakasalan. Mayroon akong pinuntahan na school, high school, and General Santos, subhanallah. High school. Sabi ko sa mga lalaki, anak, may tanong ako, magbibigay ako ng price sa 500 pag sinagot mo. Okay, sabi ng bata, ipumila yung mga lalaki. Ano talaga ang gusto ng lalaki? Love or what? Sabi ng bata, we need love, but love is not enough. We need sex. See? High school yun, anak. Ito pa kaya mga lalaki nito? Simple thing. Alam mo ba kung ano gusto namin ng mga babae? We just need love. We just want to be loved. Lalo na kapag kulang ka sa pansin sa bahay. Lalo na yung mga tatay na walang pakialam sa mga anak niya.
Kapag very strict kayo, sinasabi ko sa inyo, pinupush ninyo yung mga anak nyo na maghanap ng lalaki sa Facebook. Because we need love. Insan from the Lord toward owns, right? So mga kapatid, love ang gusto mo, sa lalaki hindi enough ang love. Ang kailangan nila, patunayan mo na mahal mo sila. Right? Okay, next. My dear sister, kung talagang mahal mo siya, hindi mo ibibigay ang sarili mong mata, right? Kahit ganun pa siya kamahal, kahit na perfect pa siya. Pero how come na may mga babae na ibinibigay niya ang kanyang chastity for free? My dear sister, your chastity is priceless. Hindi basihan na patunayan mo na pagmamahal mo ay pagiga ng libre. And this is really the problem of the youth today. Dear sister, boys are not oxygen, so you can live without them. Actually, they are carbon dioxide. Okay, malapit na ako, 5 minutes na lang. Next, sabi ni Ayn, busy yourself with something beneficial. Why? Sinabi ni Imam Shafi'i, if you don't busy your nafs, your desire, so with something good, then your desire will busy you with something false. Right? So, anak, hindi kailangan Quran, hindi kailangan mag-zikr, hindi kailangan magtahajjud. Engage yourself with community services, MSA, Islamic organization, medical mission, you will see that you will grow. Inshallah, kaya natin ito. Kasi hindi biro ang pagbabago. Right? Pwedeng balikan mo yan. Nakipag-break ka, pero mamaya maghahalap ka naman. It's okay until makayanan mo. Okay, so 5 minutes na lang ako. Surround yourself with good friends. Yung kapag nakikita mo sila, it reminds you of Allah. It reminds you of the purpose of your life. And kapag kasama mo sila, it increases your iman. Right? Alam mo yung hadith na pumatay ng 99, pero pinatawad ng Allah. Anong sinabi ng ulama? Umalis ka sa lugar na yan, lumipat ka sa ibang lugar. Ibig sabihin, ang rehabilitation, sinabi na ng Quran, ang pagbabago, hindi ka lang i-rehab. Aalis ka sa lugar na pinanggalingan mo, lilipat ka sa bagong lugar. Kasi kahit na na-rehab ka sa drug, pagbalik mo, nakikita mo yung mga nagbibenta ng drugs, babalikan mo. Same with drug, with addiction, with boyfriend and haram relationship. Babalikan mo talaga yan. Kaya kailangan mong kumuha ng bagong kaibigan na magpapaalala sa iyo sa Allah. Dalawa na lang, inshallah. Patiently wait for your qadar. Diba, sa Muslim, ito lang ang relihiyon na nagtuturo ng qadar, right? Kami lang, mga kapatid, for the non-Muslim, itong relihiyon lang ang nagsasabi na to believe in one God. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wa bil qadri khairihi wa sharrihi lillahi ta'ala. Ibig sabihin, lahat tayo may kapalaran. Lahat tayo may destiny. Sino man ang Prince Charming mo, wag mo nang hanapin sa Facebook. Hayaan mo siyang hanapin ka. Wag mo na siyang gawing magnanakaw. Paakyatin mo naman ng tamang babahay. Hindi, kasi ginagawa mo siya magnanakaw. Why? Because you entertain him. Sabihin mo, brother, kung talaga mahal mo ako, nandito yung wali ko. Right? Huwag ka na makipaglampungan. Sorry for the word. Wala ka magagawa dyan. Makukuha mo lang dyan, Bachelor of Baby Making. Right? Na, may isang babae, sabi ko sa kanya, estudyante ko to. Sabi ko, anak, hindi ka naman ustada, hindi ka naman hijabi, pero nakita ko na sa grupo mo, ikaw ang may pinakamabuting asawa. Alam mo sabi niya? Ito, estudyante to. Sabi niya, kaka, alam mo, mula lang maging dalaga ko, I swear to Allah na I will never entertain men in Facebook. Kaya siguro, dahil alam ng Allah na hindi, zero boyfriend since birth, binigyan ako ng Allah ng napakabuting asawa. Anak, ang mabuting asawa, hinahanap ka, hindi mo siya hinahanap. Tatandaan mo yan. Okay, next. Ito na, last na talaga to. Reconnect your relationship with Allah. Alam niyo kung bakit tayo empty? Kanina lahat, sinabi ng mga speaker natin. Kasi empty ka, bored ka, kulang ka sa pansin, naghahanap ka ng interest because you don't know the purpose of your life. Hindi ko to sinasabi, not because we are dying. Wallahi lading mga anak, if you learn Islam, and then you love Islam, and you live Islam, and you know who is your Creator, hindi mo kailan ipagpapalit ang Panginoon. May asawa ako, I love my husband, but it doesn't mean that I love him more than my God. Mahal ko ang mga anak ko, but it doesn't mean that I don't love them. I love them more than Allah. I love them, but only for the sake of Allah. Al-Wadud, if you know the source of Allah, that's one of the beautiful name of God. If you know Al-Wadud, the source of Allah, then God will love you.
If God will love you, Jibril will love you. Angels will love you. People will love you. Na huwag ka nang maghanap ng lalaki sa Facebook. Brother, tama na. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Sayang ang time. Dapat naging fruitful. Dapat naging maayos sa pag-aaral mo. Dapat naging mabuti kang tatay. Dapat naging mabuti kang Pilipino. Huwag mo nang sayangin ang buhay mo sa social media na walang kabuluhan. Sayang anak. Dapat ang mga estudyante ngayon, very, very good. Hindi sila nagiging very good Filipino because of social media. But for you to discipline yourself is when you know the purpose of your life. And that is knowing your Creator. If you know Him, you have everything. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hindi biro ang dumating yung Allah sa puso mo na siya lang. Pero unti-unti yan mga kapatid. It takes gradual. Walang ipinanganak na nikabi, walang ipinanganak na mahaba ang balbas. Lahat tayo dito, we learn from each other. But for you to change, you need to know Allah. And dito ako mag-e-end. Loving Allah is kailangan mayroon siyang kakambal with fear. Dapat matakot ka sa Kanya. Hindi pwedeng for love. Matakot ka sa Kanya kapag nakakagawa ka ng kasalanan. Bakit? Ang sabi ng Allah, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. Sino lang ang may tunay na takot sa Allah, ang kaya niyang pigilan ang kanyang nafsuwa. So, ibig sabihin, kahit na hijabi ka, kahit na brother ka, pag wala kang takot sa Allah, pwede ka ma-incline into haram relationship. Right? And eto na, please wear the dress of taqwa. Nalulungkot ako kapag may hijab, alam ko na may boyfriend, si brother, ang taas ng iman, nagsasala pero may haram na ginagawa. Anak, ang ginamit ng Allah, the best garment is the garment of taqwa. Hindi garment of niqab or hijabi. Hindi damit na mga tabligh, unang mga ulama na mga kimon. Ito kapatid, ang isuot mo, ang tunay na takot sa Allah. If you have that, you can protect yourself from the desire of anything that is not good in Islam. And the last one, no matter how wrong yourself, kung mayroong mga akhawat dito, engage in zina, unlimited zina. Sa mga brother, ano man ang kasalanan mo, please, no matter how wrong yourself, don't forget that God will forgive you. Kahit na tayo pa, ito yung gusto kong sabihin, even if you take million steps away from Allah, don't forget that you only need one step for you to go back to Allah. Ganyan ang Panginoon natin. Nagkasala ka ng milyon, isa lang ang kailangan niya para bumalik ka sa Kanya. And God will change everything, inshallah. And the last one, ito na po, ang message ko sa mga kalalakihan, please, Islam dignified us. The last message of Rasul sallallahu alaihi wasallam is all about women. And he is crying while he is saying this. Take care of the women. Take care of the women. Because he prophesies. Nakaalam niya na the latter part of this ummah, parang laruan lang ang mga babae. Parang ukay-ukay lang sa Facebook. Please, take care of us. Kung hindi niyo kami bibigyan ng dangal, who will care for the woman of Islam? Especially the father. Take care of your sisters, yung mga anak niyo. Alagaan niyo sila. Dayuth. Sino yung mga dayuth? Mga lalaking hindi na maamoy ng paraiso. At sila yung mga walang gila, walang jealousy, walang pakialam sa mga anak niya, walang pakialam sa asawa niya, walang pakialam sa kapatid niya, sa nanay niya. Lumalabas na haram ang ginagawa. Alam niya na may ginagawa haram. Alam niya na may boyfriend pero hindi niya ginagawa. You will never smell the smell of paradise. Please mga anak, it's not too late for us to go back to Allah. Lahat tayo nagkakamali. Kakasali, katulad niyo ako, lahat tayo nagkakamali mga kapatid. So ulitin ko lang, no matter how long, it's only one step for you to go back. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.